Yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Webes ng gabi, mga loads, no? So check natin kung ano yung nangyari sa PPI. Actually, hindi ko nakita mga loads, no? Kadarating lang natin, mga idol. Titingnan natin kung ano yung mga nangyari ngayon. So puntahan natin yung Forex calendar natin. Bago ang lahat mga loads, alam nyo na, sana pa-like ng ating video at syempre, subscribe na sa mga hindi pa nakasubscribe dyan. So, ayan, click nyo notification bell. So, 0.4. Ang forecast nila, 0.5. 0.4 mga loads, no? So, check nga natin ang PPI. Ayan. PPI and jobless claims data is out. PPI year over year 6.5%, forecast 6.4, prior 6%. Core year over year 4.9, forecast 5.4, prior initial jobless claims, no? A cooler PPI and a higher jobless claims print signals a weaker labor market, bearish for USD and bullish for stocks and crypto on the rate cut hopes, no? Kasi pag ganito yung resulta, parang tumataas yung chance na magkaroon tayo ng rate cut, no? Ayun yun. Pero sa tingin ko, maikli lang to. O baga mahina lang to. Mga lods, mahina lang yung epekto nito. May PPI inflation surge 6.5 above expectation. Hindi, wala na. Ito na pala yung ano natin. PPI natin. So, medyo but ano to double edge parang ganon mga lods. No, bearish siya sa US dollar pero medyo slightly bullish siya sa crypto mga lods. No, kaya tignan natin yung chart natin. So, ngayon medyo kasi nasa 15% tayo. So medyo walang sabi ko sa inyo, medyo walang masyadong ano to eh. Walang masyadong epekto eh. Actually baliktad pa nga mga idol kasi dapat kung medyo bullish siya sa crypto dapat umangat siya ng konti pero kita nyo, no? So tapos na yung ating CPI at ang ating PPI mga lodi. Kung nag-aabang kayo ng bearish ng pag downtrend, hintayin na lang natin yung weekend. No? Kasi pag weekend patay ang market mga lodi. So medyo nag-i-slow downtrend yan. So kung gusto niyo mag-abang sa ilalim, pwede sa weekend mga idol. So ayun yung titignan natin kung mangyayari yan mga loads. No? Ako wala pa tayo. Sa kanina lang, sumubok lang ako ng konti mga loads eh. Hindi pa nga sa XRP. Saan ba ako nag-trade kanina? Sa Tesla ata ako nag-trade kanina. Basta meron ako nakita kanina mga lodi na medyo binasa ko yung TA. Ay nag-TA ako doon pala. And then sabi ko, medyo dito to ah. Tsamba ko lang ng konti, 15 USDT lang ata yun eh. Oh, ayan. Tapos nagdagdag lang tayo ng konti. So, hindi pa tayo pumaposition dito. Abang-abang lang tayo, mga idol, no? So, pag mamayang madaling araw, kaya kasi syempre pag actually kasi kapag gabi na madaling araw, hindi na advisable pa for me na mag-position kasi hindi ako makakatulog. No? So, ang ginagawa ko pag mga ganito, hinahayaan ko na bukas na lang ng umaga if ever bibigyan tayo ng chance. No? So, waiting lang tayo. Huwag tayo magmamadali, andyan lang ang market, mga loads. No? So, umpisa na muna natin dito. Huwag tayong gumaya dito. Kilala niyo na siguro si James Wynn, mga loads. No? Sino yung mga medyo matatagal na? Actually, last year pa natin ba to? Isa kasi si James Wynn sa mga sumikat sa trading. Isa siya sa mga yung nagpanalo ng million, no? 20 million ata something. And then siya rin yung sumikat sa pagkatalo. Mga idol, no? So sabi dito, James Wynn wipe out again. Nako, mukhang pinanindigan niya na naman mga lords. Trader James Wynn has been fully liquidated again. Okay? According to Look on Chain, the update comes just days after Win was reportedly liquidated 4 times within hours while shorting Bitcoin. So imagine sino-short niya yung Bitcoin mga lodi. Kaya medyo mahirap din talaga mga lods lalo na kung mataas yung leverage mo lagi. Kahit gaano pa karami pera mo, mauubos ka talaga diyan. Look on Chain says only 9,268 remains in his account. Magkano kaya ang pinatalo nito? No? Magkano ang natalo kay James Wynn? Mahal niya? Y double N.
Magkano ang natalo kay James Win? O ayan, sana alam ni Grok. Mga alam niyo nung una siguro mga unang trade, 'no? Ayan, nung mga unang trade, bilib pa ako kay James Win kasi talagang nananalo talaga siya nun, mga lods. So, pero nung umpisa ng naubos siya, umpisa na medyo nalalaglag-laglag na siya, natatalo na siya ng milyon-milyon, parang kamilyon. Eh, sabi ko, naku, mukhang nakachamba lang ata 'to, 'no? Oh, sabi dito, humigit kumulang 100 million o higit pa. Grabe, $100 million ang pinatalo ni James Win. Ang natalo ni James Win. Si James Win ay isang kilalang crypto trader, lalo na sa hyperliquid na sikat sa high leverage trading. Ilang beses siyang nalugi ng malaki. Pinakamalaking loss around $100 million sa isang linggo noong May. O sabi sa inyo, last year pa eh. Noong May 2025 dahil sa 40x leverage Bitcoin position niya na na-liquidate mula 82 million profit kasi nag-profit siya ng 82 million. Bumagsak ito ng husto. May mga pagkakataon ding bumabagsak ang kanyang account mula milyon-milyon hanggang $900 lang pagkatapos ng sunod-sunod na liquidation. Halimbawa, 20 million loss sa isang event. Grabe siya, no? Paulit-ulit na siyang nalugi dahil sa sobrang aggressive na trading. 40x leverage ba naman mga loads, di ba? 'Di ba? Tayo nga eh, nakaano lang tayo 30x lang tayo mga lods at maliit lang yung pan-trade natin mga lodi. Oh, 'di ba? Pero siya grabe, milyon-milyon tas 40x, ang laki rin ng ano nun, ubos nun, 'di ba? Pero minsan rin siyang nakakabangon at nadideposit ulit. So ayun nga, nakakabawi naman daw siya. Ito ang tipikal na kwento niya sa crypto community, mabilis ang taas at baba. Oh, 'di ba? Pero grabe, ang tindi nito mga lods kasi si James Win kilala siya eh. Kumbaga, hindi ko alam kung meron mga nagpa-follow sa kanya sa account niya na once na mag-long siya sumasabay sa kanya o kaya once na mag-long siya o kaya pumosisyon siya kinokontra yung position niya. Kasi hindi na naniniwala sa kanya. So, ayun yung kaya sikat si James Win mga lods, no. So ngayon nagpatalo siya ng 100 million na naman dollars mga lodi. Gaano kaya kayaman to si James Win, no? Grabe, no? $100 million. Sino kaya to, no? Sobrang yaman mo, ma-idol, mamigay ka naman. Kahit dun lang sa mga nalindol, basta wag mo nang ipadaan sa politiko, rekta mo na dun sa mga tao. Pag pinadaan mo sa politiko, baka wala pa sa 1/4 yung mabigay eh. Mga lods eh, no? So ito naman, ako delikado yung Clarity Act natin mga lods no, nakakita tayo ng mga news na delikado yung ating Clarity Act. Sabi dito, insane. Clarity Act talks have collapsed. Negotiation failed to reach an agreement, putting one of crypto's most important bills in jeopardy. The much anticipated $30 trillion plus wave of institutional capital is now in danger. Mga idol, sabi nga dito ni Novogratz mga lodi, Galaxy CEO says Clarity Act is down to 3 issues, no? May 3 issues daw. Galaxy Digital CEO Mike Novogratz says the Clarity Act now depends on resolving just 2 or 3 remaining issue. Kumbaga meron pang sinusolve, no, na 2 or 3 remaining issue. The biggest dispute centers on whether open source developers and validators should be exempt from regulatory treatment applied to brokers and exchange. Isa daw yan. The second is securing support from law enforcement agencies. The third is the rapidly closing congressional calendar. Pero meron pang isa eh. Meron pa kasing may nabasa pa ako na parang yung mga support daw sa mga developers na dapat hindi sila makasuhan. Kailangan maprotektahan yung mga developers. Meron pang ganun eh. Novogratz warned that once election season intensifies, bipartisan negotiations could become significantly harder. Kumbaga hindi na magkakaisa. No, kasi kailangan ng 60 votes dito mga idol eh. So ngayon, parang ito yung chance bago mag-midterm election, kailangan makaboto na dito kasi once na mag-iba-iba na yung mga yung mga tao, mga lodi, baka hindi na magkaroon ng pagkakaisa at hindi mahirapan na tayong kunin yung 60 votes. Several Democratic lawmakers are reportedly withholding support until law enforcement concerns are addressed. At the same time,
More than 60 crypto industry leaders are pushing for stronger protection for software developers. Ito pala yun, nabanggit niya na rin pala. Software developers and blockchain validators. Novogratz remain optimistic that a compromise can still be reached. Pero positive pa rin siya kahit papaano, no? Check nga natin, tanongin natin. Ano ang pinakabagong update sa Clarity Act? Ayan, tanong natin si Grok mga lods, no? Kasi nag-meeting sila kahapon, kahapon ba o kanina, no? Meron silang parang ano, pinakabagong update sa Digital Asset Market Clarity Act noong June 1, inilagay na ang bill sa Senate legislation. Meron na yan, kasalukuyan, status. House na ipasa noong, ayun, alam na natin 'to eh, yung mga bago dapat. Saan na? Pinakabago eh. Binabalik mo yung mga dating ano eh, mga dating news na eh. Pinakabago ngayon. Oh, hanggang June 11, wala pang bagong aksyon. Mula ng June 1 na wala pa raw. Kasalukuyang status na ipasa. O yun na, inulit niya na lang. Na? Recent development June 9 to June 11, mahigit 60 crypto industry. Ayun, no? Nagbigay. Naniwala ang Galaxy Research may 60 to 75 chance. 60 to 75% chance na maging batas ito ngayong 2026, posibleng masign ni President Trump sa unang linggo ng August. Kung mabilis ang proseso, pero may babala pa rin si Senator Cynthia Lummis, hindi pa tayo nagsi-celebrate. Hindi pa ito batas, kailangan pang full Senate vote. So ayun na nga, no? Kumbaga, sabi kasi may chance na July 4, pero mas malaki yung chance na August. Ganyan yung sinabi ni Senator Cynthia Lummis eh. So waiting na lang tayo pagdating sa ganyan. At eto, good news to kahit papano, lalong-lalo na sa Ethereum. Ethereum exchange supply just hit all-time low. Ethereum held on exchanges has fallen to just 14.5 million Ethereum, the lowest level on record. Ano yung ibig sabihin nito, mga idol? Ibig sabihin nito, kumukonti na yung Ethereum sa mga crypto exchanges. No? More than 6 million Ethereum has been withdrawn from exchanges since late 2023 as ETF and corporate treasury buyers continue accumulating. Mga loads, no? Dahil sa ETF na yan, mga idol, kumukonti na, no? Kumbaga, kinukuha na sa mga crypto exchange yung Ethereum, mga idol. Kumbaga, baka magkaroon tayo ng supply shock. At syempre, hindi lang yan sa Ethereum, mga idol. Ganun din sa XRP. XRP supply on Binance hits 4-month low. Binance XRP reserve have fallen on their lowest level in 4 months. CryptoQuant analyst Arab Chain says reserves dropped to roughly 2.69 billion XRP over the past 2 days. Mga lods, ganyan kalaki yung nabawas. The decline points to continued XRP outflows as holders move coin on the exchange, no? Eto mga idol yung siguro marami sa atin, siguro mga maliliit lang eh, kasi tayo mga small retailers lang tayo eh. Hindi natin alam kung anong gagawin ng mga big institutions sa kanilang mga XRP. Pwede nila gamitin yon bilang bridge o something kung ano man. Pero tayo, dahil naniniwala tayo sa XRP, ang ginagawa natin, nilalagay natin sa mga safe wallet natin. So, ganoon din yung iba, nawawala XRP sa circulation pag nilalagay natin sa mga cold wallet natin, mga idol. So, umuunti yung supply pag ganoon, no? At ngayon, umabot ulit ng 4-month low, no? Yung konti, no? Kumukonti na sa crypto exchange, o sa Binance pala, yung XRP, mga lord. So, para sa akin, goods yan. At sabi dito, mga lodi, Singapore DBS Bank to launch tokenized physical gold for retail customers via its digibank app, no? So, ito tokenize na nila yung gold, mga idol, no? Yes, at sabi dito ni Smoke, yes, Ripple is integrated with DBS Bank, no? Sa Singapore yan. And the XRP Ledger can tokenize gold. So,
Nung in-announce 'to ng DBS mga lodi na magto-tokenize sila ng gold, parang iisipin mo agad ang parang pinapalabas kasi dito na Ripple yung gagamitin nila kasi nga siyempre matagal ng, naka-integrate yung ano dun, yung Ripple dun, at kaya nilang mag-tokenize ng gold at in-announce naman yun dati pa, nabalita na natin yun. So ibig sabihin baka gamitin nila yun 'no. Gold equals 35 trillion mga lodi, documented yan, ayan yung sinabi dito mga lods 'no. Oh, 'di ba? So malupit mga idol, 'di ba? Nasabi dito Japan, sa Singapore yung kanina 'no, ito 'no, so ngayon naman Japan. Japan advances bill to reclassify cryptocurrencies as financial products and cut taxes from 55% to 20%. So dito nagbabawas na sila ng tax sa mga crypto na gagamitin nila mga idol. Sa US wala, ano pa lang, nagpo-propose pa lang na gawing tax-free yung mga US made cryptocurrency mga idol. Pero sa Japan kumikilos na, no? Nire-reclassify na nila yung batas na yan. Mas mauna nga ata yung Japan eh. Kaya sabi dito ni X, they are preparing for the imminent adoption of XRP mga idol. Grabe, di ba? So, sa akin mga idol it's only a matter of time mga lods bago natin maramdaman yan mga idol. At marami nagpapayo nga nung una pa lang, kahit di pa ngayon, last year pa, sinasabi na tanggalin nyo yung mga XRP nyo sa crypto exchange, mga lods. Kasi merong na-issue nun dati na ang gagawin nila, kung magkano yung XRP ngayon, yung XRP mo mawawala sa'yo, magiging ano siya, magiging stablecoin, magiging USDC or USDT. Papalitan nila ng stablecoin. Sa mga crypto exchange yun parang ganun yung gagawin daw. And then, kapag napalitan na nila ng stablecoin yung XRP mo, halimbawa meron kang sabihin na natin meron kang 1,000 XRP. 'Di ba? Meron kang 1,000 XRP. So, magkano ang 1,000 XRP? Meron kang 1,110 USD, mga lods. So, papalitan nila yan ng halos 60,000 pesos or something, yung 1,000 XRP mo. So, wala ka ng XRP, naging USD na siya. So, bumili ka nila ng gusto mong coins kung gusto mo kahit ano. No, pero wala nang XRP kang mabibili. Sa tingin ko pag ginawa nila 'yon. And then once napalitan na nila ng XRP ng USD yung ng stablecoin yung XRP mo, saka tataas yung XRP. Lodi. At syempre wala ka ng XRP, stablecoin yun sa'yo. So hindi tataas yung sa'yo. Stablecoin yun eh. Di ba? So ganun yung may na-issue na ganun dati, nabalita natin yun noon eh. So kaya mas maganda itago niyo yung mga XRP niyo. Huwag niyo ilagay sa crypto exchange. Parang ganoon yung sinasabi nila, mga lods. So ayan. Basa tayo ng comment mga idol. Basa tayo ng comment. Pero dito tayo basa sa sa crypto, hindi dito sa natin flash news natin marami na napanood content nito. Actually nung napanood ko to saka ako lang sinave saka tayo nag-comment mga idol, no? So nung in-upload ko siya, hindi ko alam siguro sa algorithm may mga nakita akong mga nag-react na rin dito lalo na dito sa may babae sa makina. Pero dito sa rugby girl wala pa ako nakikita. Ako pa lang ata ano diyan, hindi ko alam Pero dito nag-trending na kasi yung yung may babae. Oh, di ba? So check natin. Dito tayo ngayon. Si Eman Velasco, BTC muna bodega, pansin ko mas konti kasi bumaba BTC kaysa sa XRP. Bibili ako ulit na pag 0.5, 0.7 na XRP na. Ang hirap kasi pag kakasali lang sa crypto, wala ka last bull run. Ang dali mo mafad at mag-assume na tapos na bull run kasi di mo alam paano nangyari last time, paano yung peak at crash, sabi ni Eman Velasco. Idol, ikaw yan diskarte mo. Kevin Alipio, player pwede mo na itago sa Trezor Safe 5 kaya ayun lang imbak pa more. Ayan si Idol nagtabi siya ng player. Ayan, hindi mo na kailangan nun Idol kasi hindi matutulong nun sa atin. Pakikita nyo ako. Ano matutulong nun? Wala na matutulong yun eh.
Importante yung, binabalita natin. Mag-follow ka na lang sa Facebook ko, makikita mo naman may mga post naman ako dun, eh. Si Abesin Cepelin, Abin Cepelin, shoutout sa'yo. Si Tanggojo, busit talaga sec ng Pinas, Lodi. Lahat ata ng exchanges po, foreign exchange siguro to, binaban nila, mamatay na. So, grabe naman si Idol. Nagalit si Idol. So, ayan. Shoutout kay ulit, Zeppelin. Joseph Berdin, always yan si Idol. Shoutout sa'yo. Nagmamakaawa na yung Iran sa US pero sawang-sawa na si Trump sa magulo nilang negotiation tactic. Forceful deal na ang tawag doon, Idol. Be destroyed or comply na usapan. One-sided na negosasyon kapag hindi na kaya lumaban ng isa. Naghahanap na naman ng padulas yung mga korap sa SEC office pero hindi yata nagbigay yung Bybit kaya pinagtanggal na. Hindi natin alam yan, Idol, eh, no? Oo. Santos Jandel, shoutout sa'yo. Si Romel Babiera, si Ciela Villa, si Oscar Picones o Picones, hindi ko nabasa dyan. Si Rezo Joynil, ayan. Mapanood ko live ni Stock Tambay. O, ayan. Si Boss Robo, nagla-live yun. Ay, sana. King Shangsheng, shoutout sa'yo. Si Books, tsaka si Cerezo Joynil. O, ayan shoutout sa inyo. Siya yung nag-champion. Si Boss Robo, mga Lodi, usually nagla-live yun Martes pag walang event. No? Pag mga walang CPI, FOMC, wala. Sa susunod na aabangan natin, mga Lods, next week na, no? Yung ating FOMC. Kaya medyo naging good news ng konti yung PPI natin kasi dahil dito sa resulta na to, magkakaroon ng chance na baka magkaroon tayo ng rate cut. At ayun naman yung gusto ni Daddy Trump, 'di ba? Na mag-rate cut tayo. So, kasi once na magkaroon tayo ng rate cut, nako, mga idol, asahan nyo. Kikilos ng medyo malaki-laki yung market, mga idol. No, pwedeng pababa kasi syempre by the rumor sell the news yan. Pag good news kasi, mga Lodi, halimbawa nag-rate cut, ang madalas ginagawa ni market maker kasi pag nag-rate cut, di ba, halimbawa, so bullish yun. Mga Lodi, sa abangan nila na bullish yun. So ang gagawin ni market maker, papatasin ng konti para maraming maglong. Tapos kakainin niya sa baba, mga Lods. Tapos gaganon-ganon na yan. Tapos kapag kumalma na ang alon, saka lang siya magbubulish pataas dahil nga nag-rate cut. Pero yung ka-announce lang, nako, wawasiwas yan, uubusin kayo niyan, mga idol. So mag-ingat pagka ganon, mga Lods. So syempre, pag nag-post, wawasiwas pa rin. Kahit anong mangyari dyan, mga Lods. Kahit hindi mag-rate cut, kahit sabihin natin mag-rate hike, wawasiwas pa rin yan. Tapos, saka lang siya bababa. Kasi ayun yung dapat niyang puntahan kasi nga nag-rate hike, eh. 'Di ba? So, ganun, mga Lods, no? So, lagi kayong mag-iingat sa trade nyo. Ako kasi kaya parang ano na sa akin, parang alam mo yun, nahuhulaan ko na, nababasa ko na kasi syempre, parang lagi ka na nagtitrade. Tsaka ano lang naman tayo, eh, swing-swing lang tayo, eh. So, hindi natin kailangan ng yung magandang balita o something, mga Lods, no? Kasi pag bumaba ng konti, nag-profit, take profit na agad. Ganun ginagawa ko pag nagsi-swing trade ako sa Bitcoin, hindi dito sa XRP, no? Sa XRP kasi gusto ko talaga makatsyempo dito na medyo maganda-ganda. Kaya ayoko siyang yung mabilisan lang. Sa Bitcoin ako nagaganon, mabilisan. Kahit na kunyari isang guhit nga lang, gumano lang, oy, take profit na. Gumagano lang ako, kahit kalalagay mo pa lang, wala pa isang minuto. Depende, mga idol. No? So, mag-ingat kayo sa trade, mga Lodi. No? So, ayun lang ang news natin ngayong gabi. Bukas kita sa holiday bukas, mga idol. Lahat ng mga tulad kong tatay dyan, malaya kayo lahat bukas. Mag-inom kayo. Araw ng kalayaan bukas, mga Lods, no? Lahat ng malaya mag-inom. Hindi, joke lang, mga Lods. Okay, mag-inom. Labas na lang kayo ng mga pamilya nyo, okay? Ganun lang, mga Lods. Okay, kita-kits, maraming salamat sa mga nanood, mga Lodi. Magandang araw sa inyong lahat. Huwag nyo kalimutang i-like yung video natin. Check nyo yung mga link dyan sa baba ng description, okay? Kita-kits tayo at What's up, what's up? alright.